Libo-libo ang pasahero ang stranded sa mga airport sa iba't ibang bansa dahil sa global cyber outage. Pati mga online banking at telecom hindi gumagana. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong latest dyan? Cheryl, napakahaba ng pila ng mga pasahero ngayon dito sa NAIA dahil mano-manong ginagawa yung pag-check-in ng mga pasahero. Pero alam mo, Cheryl, hindi lang airlines ang apektado, kundi pati itong mga bangko. Kaya yung mga bangko nagbigay na ng abiso sa kanilang mga customer na posibleng makaranas sila ng hirap sa pag-access ng kanilang banking apps. Down ang banking apps gaya ng BDO, pati ang RCBC, inanunsyo na nakararanas ng technical difficulties ang kanilang online banking. Nag-abiso na rin ang Metrobank na posibleng hindi ma-access ng customers ang kanilang online channels. Ilan lang yan sa mga bangko na hindi ma-access ngayon ng kanilang mga kliyente. Kaya ang ilang netizens nagtataka kung anong nangyari. Hindi lang kasi mga bangko ang apektado, pati airlines may system downtime din. Ang Cebu Pacific nag-abiso sa mga pasahero na nakararanas sila ng technical issues. Dahil dyan, mano-mano raw ang pagpoproseso nila na posibleng magdulot ng delay. Ang AirAsia, bigla raw nag-reboot ang mga makina, kaya mayroon daw aberya sa check-in at kanilang online app. Sa check-in counter sa NAIA, napakahaba ng pila ng mga pasahero. Nag-down daw kasi ang mga computer na ginagamit sa check-in ng mga airline. Pero hindi lang yan sa Pilipinas. Pati ang airport sa ibang bansa, apektado. Sa paliparan sa Madrid, Spain, paikot-ikot ang pila sa check-in counters. Ganyan din ang sitwasyon sa Harry Reid International Airport sa Nevada dahil grounded ang flights. Sa ilang airport sa India, stranded din ang mga pasahero. Sulat kamay na raw ang mga boarding pass na ibinibigay sa mga pasahero. Hindi rin naka-ere sa TV ang British News Channel na Sky News kanina. Apektado rin ang linya ng komunikasyon. Sa Australia, nagsara muna ang physical stores ng Telstra, ang pinakamalaking mobile network doon. Ang checkout counter sa ilang supermarket, nagsara rin. Ang lahat ng aberya sa flights, media, bangko at telecoms dahil sa global cyber outage. Iniuugnay ang outage niya sa biglaang pagpalya ng Microsoft system na ginagamit ng karamihan ng mga kumpanya sa buong mundo. Paliwanag naman ng isang eksperto, nag-ugat ang global cyber outage nang maglabas ng update ang CrowdStrike. Isa itong IT security platform na tumutulong na mapigilan ng cyber attacks. Pero naapektuhan din ng update ang system ng Microsoft sa buong mundo. If yung CrowdStrike mo nga is running on Windows, tatamaan ka. So in other words, the problem is not directly Microsoft, but if this CrowdStrike agent nga is running on your Windows, may apektado ka. Hindi naman daw apektado ang mga ATM dahil ibang software ang ginagamit nito na hindi apektado ng cyber outage. Cheryl, sinabi sa atin ng AirAsia kanina na ganito rin ang sitwasyon doon sa kanilang stations katulad ng sa Cebu at saka sa Katiklan. At asahan na rin daw ng mga pasahero nila na handwritten o sulat kamay yung mga boarding pass na matanggap nila. Ang sabi naman ng Cebu Pacific, kung nakapag-early check-in ang isang pasahero nitong mga nakarang araw o kahit kaninang umaga at meron na silang boarding pass, pwedeng dire-diretso na sila papasok ng boarding gates kung wala naman silang bag drop. Ang sabi ng Manila International Airport Authority, nagpakalat sila ng mga karagdagang mga personnel dito para ayusin yung mga pila at kahit paano ay mapabilis ang pagproseso sa mga pasahero. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.